Yun, eto na nga, no? Pag-uusapan nga natin ngayon yung mga players ngayon na nakuha sa um, Gilas para makakapaglaro sa Asian Games na darating. Kasi nga, itong mga ibang players na naglaro sa World Cup na mga taga international player natin, si Kai Soto, si mga Bilig Boys, hindi nga makakasama ngayon sa lineup para sa Asian Games. Kasi nga, 'di ba, may kanya-kanya silang mga commitment sa mga mother teams nila sa Japan, sa Korea, si Abando, na si mga taga Japan. So, kaya nga ito, may mga nakuha na sila mga players ngayon na mostly to mga PBA players to eh. Pero yung 5 na naglaro sa World Cup, andito si Fajardo, si Aguilar, si Optana, si Pugoy, tsaka si Thompson. Sila pa rin nandito. Ngayon, may nadagdag na mga PBA players plus si Angelo Kwame na yung ating isa nating naturalized player. Plus pati si Brownlee rin na yun nga naglaro din naman sa nakaraang SEA Games natin. So ito, pag-usapan natin kung sino-sino ba itong mga players na nadagdag at ano bang kaya mga papakita nila sa darating na Asian Games. So eto, umpisa natin si Fajardo. Siya yung pinaka natin, di ba? Pinaka matigas natin sa ilalim. So si Fajardo, alam naman natin kung ano mga kaya ni Fajardo. Napakita naman niya sa World Cup. Mas matindi kalaban dun, mas mabibigat saka magagaling. Pero kaya niya. So nakita rin natin kung paano niya iskoran si Zhao Qi, di ba? Yung sa China, yung laban nila sa China. Parang kaya-kaya naman niya. So tingin ko naman kaya-kaya ni Fajardo na dominahin yung mga Asian countries. Tapos nadagdag pa si Angelo Kwame, yung isa nating naturalized player. Kasi kahit nandiyan si Brownlee, dalawa, sa mga hindi nakakaalam, no, pwedeng kahit ilang naturalized player yata ang pwedeng maglaro dyan sa Asian Games. Nagtaka nga lang ako bakit yung Cambodia hindi yata nakasali sa Asian Games. Di ba puro sila puro mga Amerikano yung naturalized player nila, di ba? 5 ata yun, 6. So baka may laban sana sila, kaya lang parang hindi kasali. Ang medyo mabigat na makakalaban natin ngayon is yung Thailand tsaka yung Jordan ngayon na nag-improve dahil nga sa pagdating ni RHJ, ni Jefferson na import ng token text, no? So susunod natin na players si Japit Aguilar, na alam naman natin sa sistema ng Team Cone, kabisado niya na yan. Tsaka dyan baka lalo lumabas yung laro ni Japit dahil si Team Cone ang coach ngayon, di ba? Tapos si Thompson din na player din niya, dahil si Thompson alam naman natin medyo mababa yung pinakitang ni Thompson sa World Cup. So sana ito na yung chance niya Thompson na para makabawi, di ba? Tapos si Tautua, yan, San Miguel player. Puro more on San Miguel player ngayon to kasi di ba nga ang nag-take over na ngayon sa Gilas program is SMC at ang manager ngayon nila si Alfrancis Chua. So more on SMC players. Ang nakuha lang sa token text si Oftana at si Pugoy, diba? Tapos si Perkins, siya lang atang hindi SMC. Hindi ko lang alam kung ano rin ang SMC yung team ni Perkins na yan na Phoenix. So yun nga, ang kasunod si Perkins, na alam na natin kung kayahan ni Perkins. Para siyang undersized siya na big man, pwede maglaro ng 4 pero undersized siya. Pero sana pakayanan niya kasi bagay, Asian lang naman to. Medyo kaya-kaya natin to, hindi ganun kalalaki at kalalakas talaga yung mga kalaban dito. Pinakamatindi lang talaga ngayon is yung China tsaka Korea. Yan ang mga natin, mga dapat nating paghandaan talaga. Tapos yun nga, si Tautua, pwede siya mag 4 dyan, mag stretch
stretch 4 siya dahil may tira naman ito sa labas. So si Japet more on ano to mas parang maging effective to si Japet pag ito nagsentro dahil di ba nagsisentro to sa Ginebra. So baka talagang lumabas yung laro ni Japet diyan. Pwede naman siya mag 4 along with Fajardo. Ano kayang magandang kombinasyon diyan, di ba? Tapos ang sunod natin na player ang ating isang dahil wala na si Clarkson, nandito naman ngayon yung hinihintay natin, lalo na yung mga taga-barangay Ginebra fans, di ba? Si Justin Brownlee. Alam naman natin kung anong kaya niyang dalin at gawin sa loob ng court. At diba, mas may ano na siya. Kabisado niya na yung mga galaw ng mga PBA players, diba? So, tingin ko malaki yung matutulong ni Brownlee dito ngayon dahil tapos meron pa siyang tira sa labas, diba? 3-pointer siya. Kaya medyo meron tayo ngayon 3-pointers. Unlike dun sa World Cup. Ako, talagang walang-wala tayong doon. 3-pointer doon. Tapos ngayon yan si Optana kasama niya. Yan ang mga mga wing natin na pwedeng tumira sa labas tsaka si Pugoy. Yan, yung mga 3-pointer. Tatlo sila ngayon diyan pero more on si Optana tsaka si Pugoy talaga mga yung catch and shoot na lang sila. Yan, hindi na masyadong tatambay lang, kailangan ng tapos kailangan nila itira, di ba? Si Brownlee more on a scorer. Yan, parang siya pumalit kay Thompson. Tapos ito naman si Abueva. Ayan ang kulang sa ngayon sa Gilas. Yan ang dapat talaga madagdag. Na sana lang talagang makasama siya sa roster dahil nga parang may issue dyan na baka hindi siya makasama dahil nga hindi siya kasama dun sa 60 players na unang pinasa ng SBP. So ang na lang nila baka siya yung pamalit ng mga injured player na si BGR, ni Canuelas Roser tsaka ni Malonzo. So alam natin kung anong kayang gawin ni Abueva sa team. Energy, hustle, tsaka hindi yan maatras. Kilala naman natin yan. Nakalaban niya ng China. Nakita niyo naman kung paano maglaro si Abueva. Depensahan niya yung mga si Shouchi tsaka si Yijilian. Kung nakikita niyo dati. Diba? Nakikipag talagang palitan ng mukha yan. So yan yung isa sa mga kulang natin nung sa nakarang World Cup. Mga ganyang hustle tsaka intensity player. So Chris Newsome ito, deserve naman ito na talagang makasama. Sana makasama siya dito, makabawi siya dito dahil naawang ako sa kanya dahil hindi siya nakasama sa World Cup. So okay lang din naman na ito makasama niya. At least dagdag siya sa mga point guard natin dahil mga kasama niyang point guard si Thompson at si Romeo. At ito na nga ang kasunod natin, si Scottie Thompson. Panahon niya na ngayon. Panahon na para makabawi siya sa laro niya sa World Cup na hindi masyadong maganda, na hindi niya na-achieve yung mga expectation ng mga players. So ako okay lang sa akin naman yung laro ni Thompson nun. Siguro dahil lang talaga sa sistema. Ngayon, sistema ni Coach Tim Cone. Nalabas yung totoong laro niya dyan. Dahil nga, gamay niya na yung sistema ni Tim Cone. Tapos, isa sa nagbabalik Gilas, si Terence Romeo. Walang Clarkson, andyan naman ngayon si Terence Romeo. Sabi nga ni Tim Cone, si Terence Romeo, parang si Clarkson ngayon. Dahil scorer, lalo naman, na makaka-attract ng defense diyan. So, ayun na. Silang dalawa ni Abueva, mga balik Gilas uniform. At sana maganda ang mapakita nila. And as a team, yun nga, sana kahit tagal na rin hindi natin podium sa Asian Games 1996, si Tim Cone pa ang coach noon yata. Ang huling nakapag-bronze ang Gilas, ang Team Philippines, nakatapak sa podium. So si Tim Cone din ang coach. Sana ngayon may chance.
Sayang lang dahil kasi yung mga players sana natin, mga sila Kai Soto, si AJ Edo chance na sana natin to para magkaroon ng at least maka-gold sa Asian Games para ma-dominate natin yung Asia, di ba? Pero I'm still hoping na itong Gilas lineup na to na nabuo ngayon kahit 2 weeks lang bago mag Asian Games, sana maganda ang mapakita at I'm hoping na makapag uwi ng medalya, bronze, silver o basta kahit magkaroon ng medal, at least may pakita natin sa Asia na kahit wala yung mga malalaki natin, yung mga mga batang player natin na mga sikat ngayon sa mga international games, nagagawa pa rin natin na mag-dominate sa Asia. Sana nga makapag-dominate tayo ngayon. So yun lang muna siguro sa ngayon, mga ka-sports. So tingin ko sana hopefully na okay ang resulta ng natin ngayon, ng Gilas natin ngayon. So guys, baka hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa YouTube channel ko, and para naman sa susunod na mga video makita-kita ulit tayo. And comment naman kayo guys kung anong mga masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon sa ating basketball program. Maraming salamat po and see you again. Bye bye.